walay panalangin kung walay obedience. That's why ginaayos nato din so that ang favor ni Lord nga ginadream, ginapray nimo, ginapangayon nimo. Surely, say the word surely, it will come to you because you are designed that He is going to bless you. Design ka ni Lord nga panalanginan kaniya. Nga naman, anak kaniya, mag-represent ka sa iya, dili gusto ang Ginoo nga mapaulawan siya sa imong kinabuhi. Triple nga result. Favor from God, wisdom, then 10 times better. Imposible, di ba? Pero nahasulat o nahibot. Sa unsa nga desisyon ni Daniel, verse 8 lang iyang gi-decide. And he resolved himself not to defile. Mao ni mga kaigsunan, gusto namo nga masabtan nato nga message sa atong life every day. That's why I resolved also into my heart that when I begin to understand the ministry of discipleship in the Lord, todo na ni 10 times better. Deliver the Word of God. Let us welcome the Senior Pastor of Generation for Christ Ministries, Pastor Charlie Pryor. Come on, pakpakan na to si Lord. Ihatag ang imong pinakakusog na pagpakpak to continue to welcome the presence of the Lord. Father, continue kami, Lord, nga nag-rejoice today because we believe ang imong presence is really worth celebrating. You are the only reason why we came today. Yes, of course, doon ay mga nindot pang ginabuhat nimo sa mong taliwala, but basically, Lord, ni ami to worship you. Lord, to made up our mind, Lord, that apart from you, we are nothing. Bisan unsa pa kanindot ang among gusto nga mahitabo sa kinabuhi, kung dili ikaw among kauban, mahimong temporaryo ang tanan. But thank you, Lord, because imong word nag-affirm sa amo nga by faith, Lord, pwede mi makaduol diha sa imo. By your grace, Lord, because sa tinuod, Lord, dili mi angayan, nahibalo ka o nahibalo sad mi unsa mi, Lord, sa imong atubangan. Pero by faith, Lord, makaduol mi kanimo, kaya imong word nagingon, your grace is available. That's why, Father in heaven, kung aduna may mga babag pa, adunay mga butang, Lord, nga makahinder sa among pag-worship sa imo today, I pray that the blood of Jesus will erase, will eradicate, will pull it out, O Lord, so that, Lord, doon namin ma-receive nga special nga gift as you always, Lord, nag-give sa amo, so that, Lord, mauni among basis, Lord, nga adunay direction ang among life more and more towards sa fulfillment sa imong original design and plan. Everyone matagos sa Lord nga niya karon dinhi, dili nila ma-miss ang ilang portion. Even, Lord, ang mga first-timer karon nga nag-join sa worship, I pray nga gawas sa pulong nga madungog nila kanako, Lord, anong Holy Spirit makigistorya kanila so that, Lord, ma-awaken ang among spiritual life, Lord. Nga di lang mi, Lord, maghatag og focus attention sa among mga physical na panginahanglan, sa among mga physical na mga preparation, but more so sa among spiritual nga journey diha kanimo. We give you praise again and glory. For all this we pray and declare in Jesus' name. Everybody say amen. Amen. Once again, pakpakan si Lord samtang magalingkod ka. Walay katapusan nga greetings today and this week, lo. Ingna imong katapad, Merry Christmas! Ready na ba ang mga regalo? Nahatag na ba? O muhatagay pagayod? No? Nindot na siya nga culture actually. No? Dili ta ingana ka dogmatic kumbaga nga, uy, kay kinsa man dayang birthday ang December, di ba kay Jesus? So nganong nanginanglan man ka gift nga kay Jesus man eh. But you know what, this season, kini nga season, nindot siya nga practice nga doon na tayo gitawag na giving, no? Kang spirit of giving, grabe ang pag-release, no? Giving of love, basically. No? Kaya dili na kay ta ingana kaguol kung wala tay mahatag nga material nga blessing, o dili na kay ta ingana kaguol kung wa po tay nadawat nga material nga blessing, but the moment makasabot ka sa tinuod na meaning sa Christmas, you will just enjoy this season because kay balo ka nga ang celebration is coming from the heart.
O bisan wala kay regalo nga pisikal, kung imo nang gidawat si Jesus Christ as your Lord and Savior, mao na ang gitawag nato na the greatest gift ever nga imong na-receive. O kana nga gift, dili siya temporary for just a season, but that gift will bring you, dadon ka sa imong gidream usab, gipangandoy nga eternity with God in heaven. Mao na siyang gusto nato nga masabtan sa atong journey. Kaya matag usa sa ato, be reminded, no? Gipahinumdom ko sa imo, sa atong tanan, kung naa may treasure, na may kayamanan nga dapat imong pag-aamping-ampingan sa imong kinabuhi, mao na kanang treasure sa imong relationship with God. Ang treasure nga imong gi-receive si Jesus Christ, grabe nga kayamanan kana. O nga kanagindot mao kini, the moment you have that treasure, the moment you seek the kingdom and the king himself, o unsa ang gusto sa king and his kingdom, imong pagabuhaton, imong pagasundon, you are seeking them, ginapangita nimo, gidesire nimo. Matthew 6:33, and then nagingon ang word ni Lord, and all these things will be added unto you. Is that an amen? Grabe na nga rema nga verse sa ako actually, Matthew 6:33. Kaya dili gyud na pwede magkaluma-luma sa ako. Every now and then, ga-refresh ko ana nga verse. Because naa din ang tinuod nga sikreto igsoon. But the moment you receive that declaration of the word, imong i-made up ang imong mind. Kumbaga imong diktahan, imong sultihan ang imong utok, ang imong pangunahuna, mo yung ka pangunahuna o kinabuhi, dapat masabtan nako nga kini journey in life. Dili siya for a given time and season alone, but it is a journey of life. Kaya musulod diha ang paglahutay, musulod diha ang pagpadayon, musulod diha ang pagiging faithful. Kay dodo na promise si Lord, but you have to act on it according sa design niya nga dapat magpadayon ka. Hangtod kanus pastor, kung magpadayon. Ang akong tubag, hangtod buhi ka pa. Ingnay mo katapad, hangtod buhi ka pa. Ayan. No? Gamay rin atong time, kaya gusto na ako, mga young people, maminaw mo. Okay? Dili sa mo mag-istorya-istorya sa inyong mga katapad. Gamay rin atong moment karon. Mag-party lagi ta karon, no? Magbibo taon niya. But this time atong i-dedicate, Lord, I want to receive something. Because today I plan as I pray, nga di lang ko maghatag sa word ni Lord, but as a pastor, as a prophet ninyo nga gi-honor, gusto sad ko maghatag og mga instructions for the pipila na lang ka days nga nahibilin sa 2023 for you to get ready for the next year 2024. Meaning, I will be giving some instruction. Dili lang information. Dili lang suggestion. But instruction. Ingay mo katapad, instruction. Importante ang instruction. Importante ang mandate. For sometimes, ang mandate ni Lord, gihimo lang nato nga suggestion. Pag mo yung gani ka nga suggestion, pwede ni mong buhaton, pwede ra po dili. But si Lord, never siya naghatag og suggestion. Naghatag siya word. O kana nga word, usa lang dapat ang imong i-process sa imong hunahuna sa word nga gihatag ni Lord. Ang imong i-process is, I need to obey the word. The moment doon ay mandate si Lord sa iyang word, bisan pag di pa ko ganahan, bisan pag dili magko kasabot, but dapat i-process na ko sa kong mind, I need to obey the word. Because, baliko na ako, balik-balik na siya na ito ginasulti, naa diha ang sikreto sa panalangin sa word nga imong gi-obey. I am so blessed having that word today. Actually, akong gibalik o gilista o gatong tanawon, balik katong word na gishare ni Pastor Eunice karon. Isaiah chapter 1, beginning sa verse 18. Powerful na siya. Diha pa lang, grabe na nga reminder sa ato. Atong balikan ang verse. Isaiah chapter 1, verse 18. Atong dunganan pagbasa. Ready? Go! Come now, let us settle this, says the Lord. Everybody, though your sins are like scarlet, I will make them as white as snow.
though they are red like crimson, I will make them as white as wool. Kinsay malipayon magresiba ng a word. Unsa nga iyang invitation? Come now and let's settle the matter. Ali mo sa akong presensya, ato ning hisgutan mo ng invitation ni Lord. Nahibalo siya sa atong kahimtang, though your sins are like scarlet. Dili madrawing na. Dili na mabilang, peteng daghana na. Nagpile na siya. Kung imong bilangon, gikan sa gamay ka pa, hangtod karon ingana na imong edad, kung imong bilangon. Bisan pag one sin a day ka lang, pila ng imong edad karon. Sa isa ka tuig, 365. 365 imong sala sa usa ka tuig, times ang imong edad karon. Anin mo yung ka, Lord, sulod na kog langit, Lord, sulod kog langit. Dili ka makasulod. O ibutang na lang na to, kay balaan gika kaayo, sa usa lang ka kasimana, kasara ka makasala. Grabe mo yung imposible mala pastor oy. Sa usa gani kadlaw piting daghana man gani. Pero unsa ang invitation ni Lord? Come, let us settle the matter. So kinsay nalipay nga na invitation si Lord. Hallelujah. Though ingon si Lord nakakita ko, nakasayod ko, ingon siya, though your sins are like scarlet, I will make them as white as snow. Though they are red like crimson. Grabe naging hugawap. Piti naging pulaha kaayo. Di na gyud pwede, bisag unsag banlaw, unsag hugas, di na gyud pwede. Why Clorox nga makatanggal ana? Pero ingon ang word ni Lord, I will make them white as wool. Amen. The moment magrema ni sa imo, dili na gyud ka mabiya kay Lord. Wala na gyud sama kaniya nga makapasaylo og sala. Ang tao balik-balikon ang sala. Bisan lang ngayon ang kagpasaylo, murikol gyud ang tao si Lord. Grabe. Gikan sa pinakahugaw, pwede niya nga linluan. Pero again, unsa iyang word, come, let us settle the matter. Magistorya ta ba? Mo nang gipasabot niya. Ali magistorya ta atong hisgutan. Bisag nga na imong kahimtang, ako'y bahala ana. Basta kay duol ra ka sa ako. Ang problema nga nabiktima ang tanan, nakasala na, ni palayo pa. Nakasala na, nitago na gyud hinuon. Mao man ang kasagaran nga hitabo, okay kinsa nga trabaho na sa demonyo. Nga naman, pakaulawan man kaniya. Ang tao, hadlok man maulaw. Maulaw siya nga maulawan. Grabe. Bisan pag ulaw na kayo, pero maulaw pag gihapon siya. That is the work of the enemy. Pero si Lord, ingon siya, ayaw kaulaw, ali lang sa ako, duo lang sa ako. Og mao ni ang atong journey. Kay dili nagpasabot nga niya ka sa simbahan karon, kay okay na imong life. Where in fact, ang imong paganhi karon is an answer or is a kanang imong response to the invitation sa atong Ginoo. Tanawan niyo ang next nga verse. Dai susi diha, verse 19. If you will only obey me, you will have plenty to eat. Pwede ba natong kusgon pagbasa? Ready, go! If you will only obey me, you will have. O kusga ko pagbasa ka ng convince ka, ready, want to go? Hallelujah. So unsang susi? Obey. That is why kini siya nga word gusto nato nga i-simplify pinaagi sa pag-process sa atong mind. Kay again, nasanay nagta nga doon natay spirit of rebellion. Unsa man yung spirit of rebellion? Dili mo obey. Unya, nasanay po ta before nga kung mo obey man, doon ay pakapin. Unsa may pakapin? Nagbagulbol. Nagreklamo. O sige na, kasamok ni mo. Yung mga bata usay, no? Gisugo. Nito man lagay, pero nagdabog-dabog. Ang tawag na half obedience. O sa Bible, walay half obedience. If you just obey half-hearted, ang Bible nagsulti, you are still disobeying. Kayon sa ding gipangayo sa Ginoo,
full obedience. Sa inyo mga katapad, full obedience. Yan. Are we learning this morning? Kay naarag yun din higson ang sikrito. Si Lord, dili siya nagdawat og mga justification or kanang reasoning, kanang malangan pabitaw mo nga makiglalis, Lord, nakasala ko, Lord, kay siya man good, Lord, grabe man good. Ingon sa Lord, no, di na mo akong kinahanglan. Come, let us settle together. Ako na nang limpyuhan. Wa na kay atraso sa ako. Limpyuhon ta na ka. Okay, limpyo na. Sige, Lord. Katong akong, wala na, gipasaylo ta na kadto. Ingana si Lord magsettle. Wala siya nagkinahanglan og katakot-takot nimong explanation para ma-convince nimo siya, okay, now kasabot na ko nga anong gibuhaton nimo. Karon nagsimpatiya ko sa imo. Walay sama ingana nga argumento si Lord sa ato. Ang iyang gihulat sa ato, when you responded to the call, then may ka, Lord, sorry Lord, forgive me Lord, I've sinned against you. Now I want to come back to you Lord. Then sa Lord, tapos na imong atraso. Ali na. Let's journey together. And just obey. Because if you will only obey, kung mutuman ragyod ka, kung musugot ragyod ka, kanang kung mao man na ang pinaka-transition, then ingon siya, you will have plenty to eat. So dili lang igsoon ego-ego. Dili lang, ay salamat, nasakto ragyod. Nakakaon na ba ang tanan o nakakaon na? Nabi sobra, wala. Uy, sakto ra gyud. Ingon si Lord, plenty man, plenty. Ay na imong katapadaghan. Na-warning, pag-abot sa next verse 20. But, say the word but. O kusga pagbasa, ready go. But if you turn away and refuse to listen, you will be devoured by the sword of your enemies. I, the Lord, have spoken. Is that the word of God? Amen. Every time si Lord maghatag og promise, sure ang iyang promise. Kabo mo as ang burden, naa sa ato og naghatag siya warning. But if you turn away, walayo. Na invitation, mo dool kay Lord, ikaw, lahi gyud imo ha. Maghimo og gikag imo. Ningkamot gikag imo gyud. Kay naagi kay gustong i-prove sa imong kaugalingon na kaya nako ni. Sure na ang mahitabo. Sigurado ang mahitabo. Dili bakakon si Lord. Og that's why daghan mga tao karon for sometimes siguro biktima ka niini. Nga grabe imong paningkamot. Gisacrifice na imong pamilya, kay naningkamot yug ka, pati ang para kay Lord, imo pag yung gigamit para paningkamot yug ka, unsay nitabo sa imo. Naalagi ang quote-unquote nga blessing, nga temporary nga blessing, pero ang trouble, wala po ni gawas sa imong panimalay. Dili ka at peace, bisag kung saan panimo pagsulti, peace, goodwill to men, kay Christmas karon wa kay peace. Why? You miss the direction of the Lord. You disobey God. Mao man iyang gingon. If you turn away and refuse to listen. Kaya ang pinagiday kauna nga atong buhaton, listen. Maminaw. Before ka mag-speak, before ka mag-take action, you just listen first. Doon ay book nga akong nakaplagan nga ngiyang title is The Art of Listening. Ang pagpaminaw di ay dunay art siya, dunay art. Di lang basta ka naminaw ra ka, dunay something nga dapat imong i-consider as you listen. Kaya kung naka-intune na imong spirit as you listen this morning, samtang naminaw ka karon, daghan na kay nagapile sa imong una-una. Grabe sayop man dayto. Di man din mo akong gihimo. And then maghimo kag resolution after you listen. Og ayaw pag-depend sa mga previous nimo nga experience. Because ang katong previous tapos na kagahapon to. God is always giving you the fresh revelation. That's why ang Bible, pinakaluma nga libro, kung gamito na itong word nga libro, pinakaluma nga libro nga nasulat sa tibok history
pero until karon ang mensahe niya is just like a fresh manna from heaven. Daghan na ang nag-discredit sa Bible. Pero until today, every time gina-read ang word sa gisulat sa Bible, is this just like a fresh, murag karon lang na akong nadawatan. Murag karon lang ni nga experience because that is the Word of God and the power of the Holy Spirit nga nag-make anang a word so brand new and fresh. That's why, kini nga message, very relevant sa imong time karon sa akong time, very relevant. Dili ka magingon nga, panahon raman na sa Old Testament, kay Isaiah raman na, sa mga taga-Israel raman na. No. The moment nag-step in ka sa imong pag-serve kay Lord, na-awaken ang imong spiritual, nga mag-serve ka kay Lord, the Word of God is what you need for you to sustain. Walay lain. That's why, ga-remind ko sa inyo every now and then, bisag asa nga mga meeting, nahimo na ning lifestyle, praise God, nga ga-remind ko kanunay, how is your reading? How is your meditating sa word ni Lord? In fact, this morning, those are the mga reminder nga gusto na ako dadon balik sa inyo. But na-bless ko ani nga message. Kaya every time adunay mga dili nindot nga nagahitabo sa imong life, onya nagprolong ba? Balik na malang gini atong kahintang nga kanunay tamawadan, kanunay kulang, kanunay gubot. Something to do igsoon sa imong obedience. Nga naman, tanawan ninyo. But if you turn away and refuse to listen, you will be devoured. Can you imagine the word devoured? Tukbon ka ba? Kaunon ka. You will be devoured by the sword of your enemy. Samdan ka. Wisiwisihon ka niya. Mo na kulatado kanunay ang imong kinabuhi. Kana bitaw naningkamot ka pero way agi? Bunga na sa pagkulata sa enemy sa imo. Kanang pagtrabaho nimo, excited ka kay nagtrabaho ka pero tingala ka pagabot sa sweldo. Asa man ni adto kong kwarta? Gidevour sa enemy. Even to the point na sa grabe gid imong paningkamot, wala na kay time kay Lord. Mag-justify ka lang kay Lord. Lord, sorry Lord, busy kay ko Lord. Grabe, kinahanglan ko ni Christmas Lord. Christmas is coming, kinahanglan dapat ko na ko handa. So grabe imong maningkamot, wala na kay spending time kay Lord. Basta kay naningkamot lang ka, ingon ang Bible, gidevour sa enemy ang imong mga gipanghaguan. But this morning, maghimo kag decision because I know ang imong presensya karon is something nga treasure nga gidala ka ni Lord balik dinhi. Can I hear an amen? Dili masipyat because yun siya, I the Lord have spoken. Tapos na akong mensahe, igsoon. Nindot kayo. Pwede na ko mag-closing prayer. Because in this verse alone, ako mismo na bless. Daw na ako'y giandam diri. Pero paigo naman siguro na para mamalandong na ta nga, sige na, magtuman na ta kay Lord. Para ang next na akong nga buhaton karon, maghatag na lang kong instruction. Are you ready sa instruction? If you honor us bilang inyong prophet and your pastor, you will take heed to this instruction. And I believe, I pray for it, I receive this from the Lord. Do mga simple lang siya nga butang, pero gusto na ako butangan nimo og weight, bugat, para imong buhaton for the next days, in preparation for the next year. Even next year, you'll keep on doing this. Let me start from the book of Acts chapter 2, verse 40 down to 47. No? I-direct na ako ang 47 niya. 46 lang akong nasulti, pero 47 atong i-direct ko niya. Okay, mag-start ko din before na ako i-share sa inyo ang mga instructions. Verse 40, Acts chapter 2. With many other words, he warned them, and he pleaded with them, save yourselves from this corrupt generations. Grabe ka stern nga warning. Di ba?
Tanan ta nag-agree nga atong sitwasyon karon grabe na ka-corrupted. Bisag asa na lang grabe ang corruption. Ingon ang Bible, save yourself from this corrupt generation. Be set apart, mao na yung gipasabot. Ayaw pag-uban, ayaw pagsunod, ayaw buhat sama silang gibuhat, but ingon siya, save yourself. Ingnan mo katapad, save yourself. This is the word of God. Verse 41. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Hallelujah. Ma-imagine ba na ninyo nga one day, doon ay 3,000 nga na-added? Unsay reason? Naminaw sila sa message, and then gisave nila ng kaugalingon for the corrupt generations. So unsay resulta? Na-save sila. Verse 42. They devoted, mao na nilang action. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Verse 43. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. We advocate, we declare, we believe, we still declare that today we'll be experiencing miracles, signs, and wonders. Do you believe that? Usa sa milagro nga ginabuhat ni Lord, nabag-o ang imong kinabuhi. Milagro na. Usa sa mga milagro nga gibuhat ni Lord sa imo, dili ka hinimba kaniadto karon sige na kagsimba. Milagro na. And then the rest will follow. Verse 44. All the believers were together and had everything in common. Say the word common. So wala nagkanya-kanya. Usa lang sila. Og one thing nagkaroon sila unity is the next verse 45. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Grabe katong mga adunay daghan og mga kabtangan ilang gibaligya aron ilang ihatag sa mga nagkinahanglan within diha sa ilang family. Grabe nga unity, in particular sa ilang mga property. So verse 46. Next verse. Every day, say the word every day. They continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Can I hear an amen? Igsoon, mao ni atong i-journey, mao ni atong ginabuhat. Every day, continued meeting together para magdinasigay sila. Please include ang verse 47. Kay nindot kayong verse 47. A declaration of the Word of God sa verse 47, nadawatan nila ang favor. Nadawatan nila ang vindication sa atong Ginoo. Kayang verse 47, mao na yang gi-declare. Okay? Ready? 1, 2, go. All the while praising God and enjoying the goodwill of all the people, and each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. Pakpakan nato si Lord. Mao ni ang manifestation. Mao ni ang dapat nga mahitabo. Og mao ni ang atong gi-advocate in prayer and journey sa atong family, sa GCM in particular. And many churches are doing the same. Praise God. We are just but one of those many. That's why dili ta mo sugot nga dili ta mo grow in number because nagkaroon og resulta. Tungod kay adunay sila gibuhat, they devoted themselves. Doon na sila one thing in common. And they always hid on dito sa word ni Lord through the apostles. Kaya kanang verse 47, that is a celebration. Doon na yung sa ka-pastor nga nag-ingon sa ako, wala na mo'y Thanksgiving sa inyo, pastor? Yun ako, ha? Kaya wala naman ko kay dungugod nga na mo'y Thanksgiving. Ang iya din gipasabot, kanang yearly bitaw nga, mao gini nga bulan o Domingo mag-Thanksgiving ta. Mao to yang gipasabot. Naging ko saya, pastor, every Sunday may Thanksgiving. O dili lang every Sunday,
every day because every day dunay cell group nga nagahitabo. Samtang nag-gather na sila, nag-Thanksgiving na sila. Na-break ang iyang mindset. So meaning, dunay praising God and enjoying every day the moment you are doing and obeying ang mandate ni Lord. That's why gina-change nato ang culture. Kaya 3 things nga gusto nako ihatag nga reminder. This is just a reminder. Sa atong life, kining tulo ka butang. No, building intimacy with God. Number 1, deeper worship. Say the word deeper worship. Unsa man kalalom, unsa man ka-intentional ang imong worship kay Lord. Mga action ni sa Exxon nga dapat nato buhaton. Unsa ka kaseryoso nga nag-worship kay Lord. Dili lang diri sa church. Kay diri sa church, sayon raman din kay nanay ni mag-lead sa imo. But how about sa imong balay? Are you worshiping the Lord there? 3 months ago, kung inyo nahimduman, we advocate about the Obed-Edom experience, and that is welcoming the presence of God in the house, welcoming the Ark of the Covenant in the house, and the activity within that house is always honoring, acknowledging the presence of God, and that is all about worship. Say the word deeper worship. Number 2, deeper in the Word and meditation. Kini, review lang nato ni. Pero kung nasa inyo dahil wala pagabuhat, please, begin, start. Walay other way igsoon. Wala. Kung gusto ka mapanalanginan away from this, wala. Piki tanan. Where in fact, madisib pa ka. Kaya daghan mga tao, wala man ay worship, pero nadato lagi. Madisib ka because ang imong gitanaw is just but material blessing, quote unquote. Pero gusto nato ang tinud-anay. Letter C, deeper prayer and intercession. Did you hear that? May ison, mga simple niya mabutang. Pero gusto na ako ma-establish because kining akong ihatag sa inyong instruction karon, dili nimo ni mabuhat kung wala ka ani nga pundasyon. Maglisod ka. Pero gani kung naga-enjoy ka sa presence ni Lord, kini nga instruction na yun ka, yes, pastor, prayer na ako na pastor, desire na ako na pastor, salamat kay imo kong gipahinumduman. Kasi nagresulta siya sa imong deeper worship, deeper in the word and meditation, and deeper prayer and intercession. Pero gani kung wala kaning tulo, maminaw kaning akong 5 ka instruction, mayon ka nga personal naman kay si pastor nganong hilabtan ni akong personal. Why but anay? Mao na imong response. That's why mao na atong context. Naga-journey ko aning mga butang karon by the grace of God. Are you ready for the instruction? Before the instruction, another verse, 1 Timothy 4:5. 1 Timothy 4:5, ingon ang NI version, because it is consecrated by the word of God and prayer. So ang consecration, mahitabo lang siya kung naay word o naay prayer. Set apart. No, mga bullet verse lang na siya. Para ma-emphasize lang ako ang word na word of God and prayer. Another verse, Acts chapter 6 verse 4. And we'll give our attention to prayer and the ministry of the word. Give our attention. So dili sa pwede nga dili tagdon. Attention. Unsang imong make attention ang ministry of prayer and ministry of the word. Dili na para sa amo nga pastor lang. Pero appeal mi ni ana sa tanan nga believer. Last verse so far, Colossians chapter 6 verse 2. 4:2. 4:2. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Is that an amen? So devote yourself, meaning give your time.
Kay kung dili ka mag-take action ani, gamito na akong word sa Binisaya, biklonon ka nga Kristohanon. Kita na mo Kristohanon nga biklonon? Gamay la diferensya mang luod. Mas worse na kaniadto sa atong mga traditional nga thinking, walang gitagad ni pastor, wala na kamusta ni pastor, sa kadaghan gi kamusta. Gilabyan na gi kong pastor ba? O kinsa diha nga brad nimo, biklonon na nga Christian, wala siya naka-devote sa iyang time sa prayer and being watchful and thankful to the Lord. Salamat sa Ginoo, wala na diri karon. Lord, katuron nag-amin, Lord, ang convinced nga wala na giday na diri. Salamat sa Ginoo, wala na diri karon. Thank you, Lord. Siliuhi to, Lord. Wa nay luoran ring nga Kristohanon. Wala nay biklonon ring nga Kristohanon. Amen. Bisag di makadawat og regalo, muli nga malipayon. Nangumidya ko gabi sa home office nga fellowship. Ang akong kumidya, ila mang gitinudunay. Because intentionally, ingon ko kay pastora, dita mag-apila ng ilang exchange gift sa home office. Ito, arata dito. So intentionally, wala gid may regalo. So, usually, sa atong fellowship during sa Christmas, pag wala kay dalang regalo, given na yan, nga wa po kay madawat. Tama ba? Tama, mali? O, tama. Kung gusto ka makadawat, magdala kag regalo. Ang tawag na exchange gift. Lisod po kay nga wa kay dala, pero giregaluhan ka. Mo na ang milagro. Kay gabi na milagrohan man may. Lipay na silang tanan. Sige, ato nang buksan atong mga regalo. Kay wala man ko'y regalo nga gihatag, so expected wala ko'y regalo, pero nag-make joke ko sa ila. Ingon ko sa ila nga, Christmas ba karon? Oh, Pastor, Christmas. Di ko mo to nga Christmas karon. Ako may pasabot, wa ko'y regalo. Pero just make a joke. To just, pero wala, gitinood man day nila. Na may picture, Jay? Na may na-reserve ng picture diya? Gisurprise mi nila ni Pastora. No, singala ko nagpa-picture naming tanan, sila tanan na may regalo, kami nagpa-picture po mi wa may regalo, pero na nagdagan-dagan nga pastor na mo regalo oy. Ay, ndugaya oy. So, surprise, na tanawa oh. So these are the things and so on nga, it's just from the depths of the heart nga nag-enjoy ka sa kind of celebration and then there is a surprise. Og sila na-surprise sila, kaya na-surprise with me. But praise God, wala man namo nagipangayo. Pero nga nako, nindot og mao ni kanunay. Dili na uso ang corsage nga way unod. Kini nay unod oh. Puro 500. Akong pangandoy gabi unta taas ba dito kutob sa tiil. Just enjoy the season. Why? God, He makes all things beautiful in His time. So I believe even though wala ko'y nadawatan, i-erase na G, okay na to. Ayan, dugaya diha. Still, I understand our identity in the Lord. But mao ni ang surprise. The moment you become contented with what you have, the Lord will always surprise you. Yeah. Tinuod na nga mahitabo. Why? Because si Lord nakakita what is inside of us. Kaya refuse to murmur, refuse to complain, so that the Lord will see the condition of your heart and He will reward you according sa iyang grace available sa imo. Pakpakan na to si Lord niya na hallelujah. Because today, gi-prepare ta lang mo, daghan kay tadri pero gamay regalo nga na adri. So sa ato panay mo uli karon nga way dalang regalo. Oh. Mo nang giunhan ko ng mensahe nga walay Kristohanon na nga mangluod. Amen. Ayan, para klaro ba? No? Basi unya nay mo baktas dito ba nga di na nimo matagad. Amang kagikan brad, ambot asa ko gikan. Wa day kadawat regalo ba? Wala na diri karon. Amen. Kay nakasabot ta sa atong life in the Lord. Kay balo taon sa atong dapat i-priority og atong i-venture sa life, and that is about our devotion in the Lord. Do quick lang ni siya, 5 ka buok, just to have our time this morning. Number 1 nga instruction.
Yan, gidiritso man dayon ang 5. Di man sa dama ka surprise ani. Ayan. Isa-isa lang para hinay-hinay sila nga musulat. Yan. Number 1, instruction. Submit or commit ourselves. Apil man ko ni ana. Unta yourselves na, pero giapil ako kagulingon. Submit or commit ourselves to prayer and the word. Can I hear an amen? Moment nato ni before mag-end ang year. Prayer and the word in the family. Alright? Dapat doon na kay commitment ni ana. Doon na kay decision. Again, dili ni suggestion, labi na sa GCM family. Don't allow yourself na wa kay commitment sa prayer and the word. Pwede ka nga Christian, nga wa kay word, wala kay prayer, mag-depend ka lang pag Domingo mo, hindi ni, batawag lang ko sa imo, you are a weak Christian, weak luya. Gamayng problema lang, ingon pati kangkang. Gamay lang mga sitwasyon sa balay, murag impyerno na ang balay. Kristohano na, pero nga nung nahitabo, walay prayer, walay word. Dili sila founded. Bisan gani itong mga nag-spend na usahay, matintal pagid gani gihapon. That's why, to make sure nga maplastar ang atong balay, welcome the prayer and the word among yourselves. Kay para gini sa atong tanan, para ni sa inyo. Doon ako'y pastor nga nailhan, ingon siya, every time daw nga masuko na yung asawa sa iya, murag halos dili na gid niya kuan kina naglain gyud kanang nangluod and everything. Ang iya lang yung pamaagi, gunitan niyang kamot niya siya nga, Han, mag-pray sa ta. Kinsa may asawa nga mo resist sa presence ni Lord. Di simple mo dawat siya, sige mag-pray ta. Sa iyang prayer, sige atong ipiyong atong mata, mag-pray tang duha. Dito sa iyang prayer, dito na siya sige pangigpasaylo. Alangan muribatil di siya nga nag-prayer na ang iyang bana. Ginoo, pasaylo na ako sa akong asawa, Ginoo, nakasalapig ko sa iya, Lord. Lord, tandugay ang kasing-kasing, Ginoo, nga mapasaylaw ko niya. Ang iyan lang tubag, Amen, Lord, Amen. Pagkadungog sa bana nga nag-amin na, iyan ang dahing gi-amin. In Jesus' name, Amen. Okay na kahan? Okay na sila. That's the power of God's presence. So, nanapoy tip, ha? Nag-away gid ni mga magtiayon ay. Kaya nag-amin man gyud sila. Number 2. Kini, medyo ato ning diinan na number 2. Ready? Read. Invest in your health and well-being. Say the word invests. Gastuhi gyud ng imong panlawas o ang imong well-being. So paano? Ayan. Late na ba ni nga instruction? Dili man tingali kay 24 karon, grabe pang kaon, ugma, then New Year, no? Pero take care of your health and your well-being. Is that an amen? Dili ta gusto nga sa January maghagudhod ta dito sa ospital bitaw kay magpa-check up sa atong cholesterol. Dok, magpa-general check up ko, Dok. Nga naman, sir, kahibaw gi ko, Dok, nga naging cholesterol, kay grabe gyud ako. Kabaw naman day ka. Magpa-check up ka pa. Pwede man siya likayan. Amen? Litson is good. Kung daghan. Kung makakauntanan. Pero unsa kabaw mo, unsay makahiblad, kanang di ka masalinan. Maunay makahiblad. But seriously, take care of your body. Kay bawo ka sa imong status. Ang uban kusog sila mukaon. Kay balo sila silang status. Ikaw pod kay bawo na ka nga na kay diferensya ni sabay ka. So unsay nitabo? Pag uli nila ditso ilang lakaw. Ikaw pag uli nimo talibagbag na imong lakaw. Nga naman ni andar ng arthritis. May man to sila kay wa ikaw na Kasi wala ka nag self-control. So inay mo katapad, invests. Ako proud kay ko kanang makakita bitaw kog mga Kristohanon nga nag-jogging, nag-take time mag-exercise, kana bitaw inigkaon nila pina-picture dayon yung gikaon gulay, no?
Pero ang humba, gitaguan lang. Minana, bitaw? Makahaliluya ta ba? Nga naman, kining tawhana, grabe ka, kuani, ingat ni sa iyang health. Kasi ani, gusto kag long life. Pero imong sa gitawag ani, imong gi-disregard ang principle. Ako, naka-learn gani ko, nakahinukto ko ba? Kamo mo dunay mga evangelists, dunay mga apostles nga, grabe ang ilang healing ministry. Abi gid ang mga signs and wonders sa healing ministry. Pero katong evangelist namatay og sakit. Namatay siya og sakit. Because siya mismo wala nag-invest for his health. Kaya warning ni sa ato. Instruction man eh. Muna gusto nato nga tanan ta magbuhat ani. Amen. Number 3. Make new quality and godly friends. Meaning update your relationships. 2024, i-update ninyo yung mga karelasyon, ha? Make new quality. Ano sa maning make quality? Kanang friend nga makatabang sa imong journey, maka-enhance sa imong gusto nga mahitabo, dili kay katong muhila sa imong gisugdan kay Lord. Sa tinuod lang, naamoy mga friends nga dapat na ninyo i-relocate. Naamoy mga higala nga dapat na nga, kining akong higala, diri man ni siya kaniadto, ako sa ning i-relocate karon diha na lang siya dapit. Kaya naman, as you relocate the old friends nga di makatabang sa imong journey, you are preparing for the new friends na tamang ibutang sa among posisyon. Mo hinungdan nga dili ka maka-welcome o bag-ong mga higala nga right people kay nga imong old friends na ara gihapon. Mo nang dili mo abot ang bag-o nga mga friends. Unya kasagaran ra ba ang imong mga old friends daan imong higala? Ang ilang language kanunay kaniadto ba? Katong atong gihimo kaniadto ba? Mura naman kag others. Oy, lamian ba pug kaani, ganahan ba pug kaani? Pero kay kaniadto pa man to. And then you keep on mingling with them nga wala na mo'y agenda unta nga buhaton. Nag-learn ba taan eh? Nakakita ko daghang Christian nga di sila makausad kay ilang kauban, maurag gyapon kaniadto, nga wa po nag-serve kay Lord. Ang mga bag-o unta nga nagahulat sa ilang time, wala na time, nga naman, nakaspend na siya sa iyang old friends. So make or update your relationships. Number 4. Kini number 4. Ensure that you can go for a year-end retreat. Instruction na igsoon. With your family. To be specific. Akong ibutang dili. Open, close parenthesis. That's why I'd like to announce to everyone, karon nga week, gikan unyang hapon, hangtod sa December 30 or 31, walay cell groups. Walay simbalay. Instruction. Amen? Nga naman, Pastor, spend time with your family. Your own family. Make a plan, mag-retreat mo. Adto mo sa lugar nga, kamo lang, own family. So mga cell group leaders, primary leaders, wala sa schedule within this week sa inyong mga cell groups o mga simbalay. Amen? Adto mo sa inyong mga pamilya. And be a blessing to them. Because we have so much work to do in 2024. So we have to prepare for this year, 2023. Dili nagpasabot nga mag-relax sa wala kay buhaton. Of course, spend time with your family and be a blessing to them. Make a plan, mga short nga, mga trip lang. O maanha lang, bisa ka sa kauban imong pamilya para mag-spend time. Unsa inyong buhaton as you do the retreat? It's all about the planning. It's all about the evaluation. Mga managtiayon, time for you to evaluate. Time for you to plan. Because everything nga mahitabo sa atong cell group next year, nag-start sa ato. You cannot give instruction to your cell group member or to the people under your care
kung ikaw mismo wala ka nagresolusyon sa imong kaugalingon. Kabalo ko kita nga mga Pilipino, grabe ta ka mga close family ties. This is our moment. So gikano niyang hapon hangtod sa 31. Klaro ba siyang instruction? Amen. And then take a picture. Kung uban sa inyo moadtog El Nido, Boracay, take a picture. Pastor ni ami sa Boracay. And anywhere you can go. This is what we are going to do. The last but not the least. Share the love of Jesus to someone continually. Our vision, which is the Jesus mandate. Continually. Ayaw pagkawala. Mabitaw nga mag-spend time ka sa pamilya, kay dito ni muna i-share ang blessing sa ila. Di ba? Dili siya lisod. Pero kung dili ka mag-adhere aning instruction, there's something sa imong life nga dapat ayuson sa Ginoo. Based on the passages, the words, kung ang gusto nato, maghimo tag declaration of pronouncement sa atong journey, nga mo ni ang gusto ni Lord sa ato. Always go back to the baseline, which is your family. Mga managtiayon, spend time with your family. As a couple. Mag-spend time mo. Wala naman ta adto nga ira kaniadto tong wala pa ta nag-journey kay Lord nga ay kay Pasko man barkada ang kauban, kung kinsa-kinsa lang kauban, biya nagyapong pamilya. No. That is not our mandate. Sa tinuod lang ang pinakanindot na ikauban sa kinabuhi ang imong mga minahal. Piki na kanang mo yung ka nga, mas malipay mo ko dito sa akong barkada, fake na, you are being deceived by the enemy. Because today, mauna ang manifestation na gusto ni Lord para sa ato. Request na ako ang praise team to please come. Ang taon nato itong atong worship song kaganina, slow song kaganina, nindot ka ito siya. Thousands, hallelujah. Di ba? And 1,000 more. Kay worship ni siya atong i-dedicate kay Lord. Sultihan ta mo na i-verse sa Bible in Psalm 133. When brethren dwell together in unity, the Lord will command His blessing. Asa man na nagsugod sa family. As long as nagtigo mo in the name of the Lord, wait, hulat kay na ay i-command nga blessing si Lord. Promise na niya. O kung sa ibuhaton nyo para ma-ensure nga inyong panagtigom para kay Lord, when you do worship. When you do worship. Mag-advise na ko sa inyong tanan, please. Ayaw mo magtapok. Kini specific na lang nako. Ayaw mo magtapok kay nailimnon diha sa inyong tunga. That is not pleasing to the Lord. Or anything nga ginabuhat ninyo para lang kay nagtapok mo. Make a difference. Make a difference. Ini mong katapad, make a difference.